105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:40 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Tuesday, araw na po ng Martes, ika-4 na po sa buwan ng Marso 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao, di ba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable. At live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po ay inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Ngayong buwan ng Marso ay ginugunita po natin ang Fire Prevention Month. Ongoing sa mga oras na ito ang series of activities ng Bureau of Fire Protection sa Cotabato City, maging sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Ito po ay bilang paghahanda o paalahanan ng ating mga kababayan na mag-ingat sa sunog ngayong buwan ng Marso dahil sa napakainit ng temperatura. Tumataas po yung ating heat index, base na rin yan sa forecasts ng Pag-asa. Kaya't dahil buwan ng Marso yung sinasabing panahon kung saan mainit ang temperatura, kaya't maugaliin po natin na mag-iwas sa sunog. Ang tema ng Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso ay sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Kailangan po na agad i-report sa ating mga authorities sa Bureau of Fire Protection kung meron mang sunog sa inyong kapaligiran. Nang sa ganon ay agad po itong maagapan. Ang Bureau of Fire Protection Maguindanao ay tumungo dyan sa provincial capital ng Maguindanao del Sur sa bayan ng Buluan upang gunitain o i-celebrate itong Fire Prevention Month at nagbigay ng fire safety tips ang Bureau of Fire Protection Maguindanao sa pangunguna ng kanilang Fire Marshal Ronald Ampang. Kanyang pinaalahanan ang lahat na kinakailangan na sa lahat ng panahon, hindi lamang sa buwan ng Marso, kundi sa pang-araw-araw natin na buhay, ay kinakailangan po na maging maingat upang makaiwas sa anumang insidente ng sunog. Sa ngayon, ang Cotabato City Bureau of Fire Protection ay nagkakaroon din ng programa dito ho sa Notre Dame University o dito ho sa lungsod bilang bahagi din ng kanilang pag-celebrate o itong paggunita ng Fire Prevention Month. As of the moment, Rick, hindi pa available yung linya ni Anthony Hinilo dahil ongoing pa yung program. Siya rin yung MC. At the same time, yung Maguindanao Fire Marshal, ongoing din yung program dito ho sa Maguindanao del Norte, which is rin yung guest of honor and speaker. Pero later on,
sisikapin natin na makuha ang linya ni Ronald Ampang, ang Fire Marshal ng Maguindanao, at maging ni Anthony Hinilo upang makapagbigay sa atin ng update. At habang hindi pa available yung kanyang linya, patuloy pa rin ipinatutupad dito sa Cotabato City itong automatic search. Ito yung tinutukoy po natin, itong Executive Order number 001 na inilabas ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw, kung saan yung riding in tandem, kapwa lalaki na nakasakay ng motorsiklo, ay kinakailangan mo subject for search kagad yan ng ating mga otoridad. Nang sa ganon ay isa ito sa mga hakbang ng ating lokal na pamahalaan ng City Peace and Order Council upang mapigilan itong mga pamamaril na nagaganap po dito sa ating surroundings. Ito yung isa sa mga paraan upang asugpo itong sinasabing loose firearms at itong insidente ng pamamaril. Kaya't mas minabuti ng ating Honorable City Mayor Bruce Matabalaw na magpalabas ng executive order na automatic search kapag male riding in tandem. Hindi, wala namang sinasabi dito na bawal na. Wala namang sinasabing gano'n na bawal na magsakay ang lalaki sa kapwa lalaki sa isang motorsiklo. Wala namang gano'n. Automatic search lang. Ito ay bilang isa sa mga mabisang paraang nakikita ng ating mga authorities nang sa ganun ay mapigilan nga itong mga series of shooting incident kung saan involved, no? Sinasabing sangkot dito yung riding in tandem suspect. Ito yung mabisang paraan nakikita. Pero ganun, para naman sa ilang mga Cotabateño, napaka daw ito. Kumbaga, paano na lang daw yung mga habal-habal driver. Wala namang sinasabi na bawal pa rin yung di ba, Rick? Patuloy pa rin yung, pero kinakailangan lamang na i-automatic search itong mga ito. Kaya bilang bahagi pa rin ng pagpapalakas ng kampanya kontra loose firearms at itong COMELEC gun ban, matandaan po natin na kamakailan lamang isang barangay kapitan ng Tamuntaka 4 sa Cotabato City ang naaresto dahil sa pagdadala ng baril na walang gun ban exemption. Sisikap din natin makuha ang linya ng Cotabato City Police Office, si Ma'am Rochelle Evangelista, upang maipaliwanag na sa atin kung kamusta yung implementation nito sa nagdaang... Kailan ba ito nagsimula, Rick? Yung araw ng linggo? Ilang araw na ba ito? O araw ng Lunes? I understand, parang weekend ata nagsimula ito, no? Yung implementation nito. Magtatatlong araw na ata ito eh. Yung implementation nito, Executive Order number 001 ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. Kumustahin kayo natin kung kamusta yung implementation nito sa buong Cotabato City, kung... paano ang kung so inaantay natin na maging open yung linya ni Ma'am Rochelle Evangelista. As of the moment, paratis makapaghingi tayo ng explanation sa kanya kung kamusta ang implementation itong Executive Order number 001. Pero as of the moment, Rick, yung ating respondent nag-prepare pa. Inahanda pa niya yung kanyang mga itong kopya siguro ng executive order, nang sa ganun ma-explain niya kasi mayroong section 1, mayroong section 2, mayroong section 3, section 4 and section 5, no? Para po ma-explain sa atin isa-isa. Mayroon pang section 6 enforcement and section 7 itong separability clause at section 8 yung effectivity. Ibig sabihin, Rick, February 27 pala na-implement ito. So, pang ilang araw na ngayon? Pang 5 araw na. Pang 5 araw na pala. Kung 27 na pirmahan ni Mayor Bruce, 28 yung implementation. So, ngayon is March 3. March 4. So, pang 5 araw na yung implementation nito. And marami na rin sa ating mga kababayan ang nakapag-adjust siguro. Nakapag-adjust na kaya yung ating mga kababayan? Napapansin ko sa paligid, tuloy-tuloy pa naman yung hanap buhay ng ating mga habal-habal driver. Pero kinakailangan, kung wala ka namang ginagawang masama, wala ka namang dalang baril, bakit ka matakot sa automatic search, di ba? Part naman yan talaga ng ating society, itong may konting abala man, pero intindihin din dapat ng ating mga kababayan na itong ginagawa ng mga ating otoridad ay para din naman ito sa kaligtasan ng lahat.
So habang hindi pa available rin ang ating respondent, patuloy muna tayo sa paghatid ng iba pang mga balita. Arestado naman sa ikinasa na drug bypass operation ng PNP sa Dato Untog, Batalam Street sa Barangay Rosarite 10 sa Cotabato City ang isang lalaki. Kahapon po yan, araw ng Lunes, March 3, sa report mula sa City PNP, kinilala ang naaresto na si alias Bax, 38 years old, isang payong-payong driver na residente ng Purok Marinta sa Rosarite 10 ng lungsod. Naaresto ito matapos na kumagat sa drug bypass operation ng Police Station Number 2. Ang suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, kasabay ng paggunita ng buwan ng Ramadan ay binuksan na rin po sa publiko ang Ramadan Trade Fair sa Cotabato City People's Palace Grounds. Kahapon po yan, Lunes, March 3. Personal itong pinangunahan ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang ribbon cutting ceremony ng naturang programa, ang pagpapasinaya at pagbubukas ng Ramadan Trade Fair na taon ng ginagawa na dyan ho sa People's Palace Grounds. Hiniikayat ang mga Cotabateños na pumunta sa Ramadan Trade Fair na matatagpuan sa naturang lugar. Samantala, tumanggap din ng tig-isang sakong bigas na naglalaman ng 10 kilo ang mga residente ng Barangay Boyan sa Dato Piang sa Maguindanao del Sur mula kay Mayoralty Candidate Engineer Sultan James Block. Kahapon po yan, Lunes, March 3. Abot sa mahigit sa 700 na mga pamilya ang nakatanggap ng bigas. Lubos ang pasasalamat ng mga benepisyaryo kay James Block sa ibinamahagi nitong bigas dahil anila malaking tulong lalo pat panahon ngayon ng Ramadan. Nakaugalian na ni James Block na tuwing buwan ng Ramadan ay namamahagi ito ng bigas at iba pang tulong sa mga mananampalatayang Islam para sa kanilang pag-aayuno. Samantala, bilang pagpupugay sa lahat ng mga kababaihan ay nakiisa ang provincial government ng Maguindanao del Sur sa paggunita ng National Women's Month 2025 sa pamumuno ni Governor Bay Mariam Sangki Mangunadato. Pinangunahan ng Office of the Provincial Gender and Development ang kick-off ceremony ng National Women's Month. Sa kanyang talumpati ay binigyan diin ni Provincial Administrator Attorney Cyrus Torreña ang galing ng bawat babae sa larangan ng public service. Isang napakagandang halimbawa ay ang magaling na pamumuno ni Bay Mariam Sangki Mangunadato. Nakiisa rin sa naturang programa ng membro ng Bureau of Fire Protection kasabay ng pagdiriwang ng Fire Prevention Month. Tema ng Women's Month celebration ngayong taon, pagpupugay sa lahat ng mga kababaihan, babae sa lahat ng sektor, aangat sa bagong Pilipinas. Pagkakataon ito upang ipagdiwang ang napakahalagang papel na ginagampanan ng mga kababayan, nating mga kababaihan sa ating lipunan. Samantala, meron ditong paanunsyo ang Cotabato Light and Power Company na magkakaroon po ng 3 oras na brownout dahil po ito sa gagawing maintenance ng National Grid Corporation of the Philippines. Power interruption sa araw po ng Sunday, March 3, 2025. Mahaba din ito, 3 oras, 8 a.m. to 11 a.m. Buong franchise area po yan ng Cotabato Light. Magkakaroon po ng shutdown ng Sultan Conrad to Dato Saudi Ampatuan 69 kV line para i-facilitate itong pag-replace. Papalitan yung clamp, parallel groove with connector, top alloy. At sabi dito, we apologize for the inconvenience which is beyond Cotabato Light's control. So magkakaroon po ng brownout sa araw po ng Sunday mula 8 a.m. hanggang 11 a.m.
At kasabay pa rin ng mainit na lagay ng panahon dahil summer season, pinapayuhan ang lahat ng ating mga kababayan na maging mas maingat sa banta dala nitong hindi pangkaraniwang init ng temperatura tulad nitong mga pagkahilo at heat stroke. Kaya po ugaliin na magdala ng payong at iba pang mga kagamitan na magbibigay ng proteksyon laban sa init. Kumbaga doon sa mga hindi nag-aayuno, sa mga hindi nagpa-fasting, uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang dehydration. Mag-ingat mga kabandera. Ilan ba, Rick, ang forecast? March 4 ata is 40 degrees Celsius, no? March 4 ngayong araw. Inaasahan yan yung, nakalagay, forecast. Temperature, March 4, 40 degrees. Napakainit niyan. 40 degrees Celsius. Matakin mo, ang forecast heat index sa araw na ito, 40 degrees. Kahapon, 40 din. Yun yung pinaka-peak ng mainit na temperatura. Kaya pala, sinasabayan din ito ng Bureau of Fire Protection, itong Fire Prevention Month, dahil tuyong-tuyo yung ating kapaligiran. Isang spark lang dyan. Siguradong magkikreate niya ng sunog. Kaya ingat-ingat sa ating mga kababayan. Yan po, sa nakalipas na isang linggo, mula February 26 hanggang March 4, pumapalo ng 37 to 36, 37 hanggang 40 degrees ang heat index dito sa ating lugar sa Cotabato City. Hindi pala 36, 39. Meron pang 39 39 degrees. May 31 noong February 28. Pero sinundan na naman March 1, 40 na. Hanggang ngayon March 4, 40 degrees Celsius. So, nandito na. Available na yung ating unang respondent, ang Bureau of Fire Protection Maguindanao. Dahil ginugunita ngayon ang Fire Prevention Month, nasa linya ang ating kaibigan na si Sir Ronald Ampang, ang Fire Marshal ng BFP Maguindanao. Sir Ronald Ampang, sir, magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta sa Bandera News. Good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Jasper. Magandang umaga rin po sa ating kapag-inig ng ipilan ninyo, sir. Apo, sir. Fire Prevention Month na ho para bigyan po ng paalaala ang ating mga kababayan. Ano po yung mga dapat gawin ng ating mga constituents sa Maguindanao para po makaiwas sa sunog? Go ahead po, sir. Ngayon po sa Fire Prevention Month, sir, meron po kaming tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. So, panalitiin po natin ang fire safety sa ating mga tahanan kung alis po tayo ng ating bahay. Siguraduhin po natin na naka-off at nakaalis sa saksakan ng mga appliances. Sa mga bata po, huwag po tayo maglaro ng apoy. Iwasan po natin yung overloading, electrical overloading, o pagsaksak sa mga appliances, sir. Para maiwasan po natin short circuit. Opo. Sir, bakit po tuwing Marso, tuwing Marso ginugunita ng Bureau of Fire Protection ang Fire Prevention Month? Ano bang meron tuwing buwan ng March? Batas po yan, sir. Pinirmahan po ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito po yung Proclamation number 115-A. Dinagdaan po noong November 17, 1966. Kasi po, mataas po ang antas ng rate ng fire incident kapag Marso po. Kasi so po, sa Philippine setting po, mainit po yung buwan ng March. Apo. Tapos sir, base ho sa record ng ating Bureau of Fire Protection, ano ba yung mga karaniwang, mga usual na mga dahilan ng sunog tuwing buwan ng Marso? Is it electrical ba? Ano ba yung mga usual? Ang isa po sa mga usual na cause ng fire accident, ayon po sa data namin, is una po is yung electrical overloading. So, electrical po. Pangalawa po is yung pong open flame, mga hindi po napabayaan po na sa pagluluto sa kitchen at
yun din po ang mga usually na cause ng apoy po. Mm-mm. So para sa kababayan natin, tuwing buwan ng Marso, lalo na yung mga gumagamit na mga substandard na mga electrical wire. Ano ba dapat ang gawin dyan, sir? Pero yung mga octopus connection. Opo. Iwasan po natin yung octopus connection, electrical overloading. Kung maaari po sana, wag po natin tapan yung mga extension wire natin ng mga carpet. Tapos po, ngayon po kasi fasting po. So, may incident po dati na kahit fasting po, nasunog po yung isang tahanan dahil po napabayaan po. Linisin po natin yung mga LPG, siguraduhin natin na walang butas. Pwede po natin gawin yun pag kumuha po tayo ng basahan na may sabon, tapos ipahid po natin. Pag magbubbles po siya, ibig sabihin, palitan na po natin yung hose. Okay. Pero kailangan siguro ang nais natin ma-achieve ngayong buwan ng Marso ay walang mangyaring sunog. Yan naman talaga yung ating hangad, sir. Hindi lang sa buwan ng Marso, sir, sa buong taon sana. Yan po ang hinahangad ng Bureau of Fire Protection, especially sa BFP Farms, panguna namin Regional Director na si Senior Superintendent Dilti Acalul. Nais po namin sana po kung na buong taon wala po sanang sunog. Kung meron man po, nandyan po ang Bureau of Fire Protection para po apuloy ng sunog. Pangalawa po, pag-iusap namin sa mga citizens na instead na mag-picture po, tawagan po natin ang pinakamalapit na station sa ating mga tahanan. Lalo pat ngayong buwan ng Marso, napakainit din ng temperatura. Pumapalo yung ating heat index ng hanggang 40 degrees Celsius. Talagang tuyong-tuyo yung ating kapaligiran, sir. Yes, sir. Yes. Oo, lalo isang spark lang diyan kaya iniiwa. Oo. 'Di ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kamusta naman Yes, naman yung ating mga sir? Ang ating mga munisipyo, meron na ba tayong mga fire truck? Bawat munisipyo may mga fire station na ba? Kulang pa rin ba tayo ng mga fire truck, sir, as of the moment? Under Republic Act 11589, sir, kailangan bawat munisipyo mayroong fire station, mayroong fire truck. Sa ngayon po, halos karamihan po meron na pong mga fire stations na tinatayo. Yun po, meron pong tatayuin pa lang, pero meron din po mga munisipyo ang wala pa pong fire station. So, in-encourage po natin ng mga LGUs na mag-donate po ng lupa para po patayuan po ng fire stations. Okay. Then, sa ating naman mga kababayan, sa ating mga constituents, anong mahalagang papel na kanilang gagampanan para po makaiwas sa sunog ngayong buwan ng Marso? Anong magiging papel ng ating mga publiko, sir? Ang papel po ng publiko is sa bahay mismo natin, sir, i-encourage natin yung fire safety. Turuan natin yung mga bata, yung mga tao sa bahay, na anong gagawin bago umalis ng bahay. For example, kung mag-alis ka, tanggalin mo yung mga switch, patayin mo yung switch, patayin mo yung mga appliances. Kung magbabakasyon kayo, siguraduhin nyo na naka-off po yung plangka. Yun po yung mga advice namin. Tapos sa mga bata, huwag po kayo maglaro ng apoy. Kung magluto po kayo, linisin po nyo yung pinaglutuan nyo. Lalo na po sa LPG, ensure nyo na kailangan merong sticker from the DTI para kung bumili po kayo, is standard po talaga. Yun po. Okay, sir. Thank you very much, sir. Alam ko napaka-busy mo sa mga oras na ito dahil sunod-sunod, no? Yung inyong mga kick-off activity. Yung isang araw, nandyan ho kayo sa Buluan, sa Maguindanao del Sur. Ngayon, nandito ka na naman sa Maguindanao del Norte. Sir, thank you very much sa iyong panahon at more power sa Bureau of Fire Protection Maguindanao. Thank you po at good morning. Yes, thank you rin po, sir. Mas nabi sa loob. Yan po ang Fire Marshal ng Maguindanao, Ronald Ampang, sa ating update hinggil sa paggunita nitong Fire Prevention Month. Mag-iwas sa sunog. Lalo pat mainit ang temperatura sa panahon ngayon. Isa sa mga isa sa mga dahilan ng sunog kung bakit nangyayari ito ay problemang elektrikal. Minsan napapabayaang niluluto. Minsan yung mga bata naglalaro ng apoy. Nandiyan na halo-halo na yung mga dahilan. Kaya po sabi nga nila, ano ba yung kasabihan nga, Rick? Mas mabuti na raw ang manakawan kaysa sa masunugan. Pero dapat wag na, kahit nakaw siguro wag na lang. Mag-ingat na lang siguro. O, di ba? Pero kapag nasunugan ka kasi, back to zero ka raw eh.
Oh, lalo pag wala ka na isalbang gamit, ultimo yung damit mo pag hindi mo na save yun. Pero kinakailangan mas importante talaga yung buhay. Kaya marinig lang natin yung siren ng bumbero, natataranta ka na Saan kaya yung sunog? Di ba? Lalo pa yung wang-wang, yung siren ng fire truck. Tumatayo yung balahibo mo, nakakarinig ka ng ganyan Saan kaya yung sunog? Kaya mag-ingat-ingat sa ating mga kababayan. Rick, hindi available yung linya ni Rochelle Evangelista kasi nasa raw siya Nasa formation. Ibig sabihin, meron silang inspection sa araw na ito, ang lahat ng mga personnel ng CTPNP, kaya't nakakalungkot na hindi available yung kanyang linya. Pero pwede naman natin siya ma-interview sa mga susunod na mga araw upang magbigay ng update dito po sa Executive Order number 001, itong automatic search sa mga nakasakay po ng motorsiklo, lalo na kapag mga lalaki. Ganap na pong ang 9:08 ng umaga. Sa ngalan po ng ating mga reporters, cameraman at technical side, Wiki Madamba. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo. Ang Bangsamoro Party o BAPA ay para sa kapayapaan, hustisya, kaunlaran at karapatan ng Bangsamoro. Ito ay nagsisilbing tahanan, silungan at kaagapay ng lahat, mapamuslim man, Kristiyano at lumad. Partido na umpungan na may tunay na malasakit sa ating bayan. Sa oras ng kagipitan, si BAPA ang maaasahan na ipaglaban ng inyong karapatan. Dahil sa BAPA, lahat kasali at walang maiiwan. Kaya naman, kay BAPA Tanulangon. Ay may solusyon sa mataas na presyo. Ay may solusyon sa kawalang trabaho. Senator Amy Marcos po, ay may solusyon. Amy pa rin sa Senado, number 39 sa Toyota. Fiscal Legal Advertisement is paid for and by Maria Imelda R. Marcos, 204 Mariano Marcos Street, San Juan, Metro Manila. Kay Maria Manguda Datu Agila ng Magindanawan, gobernador ang may malasakit, karapatan nyo'y ipaglalaban. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Wala tayong iiwanan tungo sa pag-unlad, tungo sa pagbabago ng probinsya ng Maguindanao. Patuloy ang pagsulong ng Agri para sa seguridad sa pagkain, proteksyon sa lokal na ani at pag-angat ng bawat Pilipinong nagtatrabaho para sa ating hapagkainan. Number 88 sa balota. Ang ating pangarap ay abot kamay na, bagong pag-asa'y narito na. Edukasyon para sa kabataan, kapayapaan ang laging isusulong ni Gopeng Manguda Datu, mula bundok hanggang dalampasigan, mga proyekto'y para sa bayan. Mga kabarangay natin, alam niyo ba na karamihan sa ating barangay ay kulang na kulang sa pondo kada taon? Sa dami ng pangangailangan ng ating barangay, hindi ito sapat. Ang barangay natin ay may dalang solusyon. Dagdagan natin ang pondo ng mga barangay. Magbigay ng tamang sahod at benepisyo. Bigyan ng sapat na seguridad ang bawat isa. Isulong natin ang mga programa para sa ating mga kabarangay. Sa barangay natin, may dignidad ang bawat isa. Barangay natin party list, dito ang simula.
Juliano Family Resort is open to serve, like birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. TVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, lat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection. With unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill out the application form, bring identification card in any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Juliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404th RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang, Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.